Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Sabado, makakasama po nating muli bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Ricky Abuel de la Peña, former Miss Universe Philippines Lukban at Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Magandang umaga sa iyo, Miss Ricky. Magandang umaga rin po, Sir Iton, at maraming salamat po ulit sa pag-imbita po sa akin dito. Kami po ay maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Sa matatag na kampanya laban sa kriminalidad, isinagawa ang Hot Pursuit Operation kung saan matagumpay na naaresto ng Candon PNP ang isang suspect na sangkot sa insidente ng carnapping na naganap sa lungsod ng Candon noong Mayo 22, 2026. Ang operasyon ay pinangunahan ng Candon City Police Station katuwang ang iba pang unit ng pulisya. Kinilala ang suspect na si alias Jake, 27 anyos at residente ng Irisan, Baguio City. Ayon sa pulisya, naging mabilis ang pagkilala at pagtugon sa suspect dahil sa masusing follow-up investigation, tuloy-tuloy na intelligence build-up at maigting na koordinasyon ng iba't ibang unit ng kapulisan. Pinuri naman ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang operating units dahil sa kanilang mabilis na aksyon, disiplina at mahusay na pagtutulungan upang agad na maresolba ang kaso. Ayon sa Ilocos Sur PPO, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng epektibong pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework ni Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., Acting Regional Director ng Police Regional Office 1 na nakatuon sa mas pinaigting na koordinasyon at mabilis na pag-aksyon laban sa kriminalidad. Layunin din ng kapulisan na patuloy na palakasin ang proactive policing at agarang pagtugon sa krimen upang matiyak ang kaligtasan at kapanatagan ng mamamayan sa buong lalawigan ng Ilocos Sur. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard M. Banac ang programa kasama ang iba pang opisyal ng PNP. Layunin ng exhibit na ipakita ang mahigit isang siglong kasaysayan at ambag ng PNP Band sa larangan ng musika at serbisyo publiko. Nagkaroon din ng ceremonial opening, presentation of plaques at exhibit walkthrough na sinundan ng espesyal na pagtatanghal ng PNP Band. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapanatili ng kanilang kultura, tradisyon at makasaysayang pamana para sa susunod na henerasyon.
Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang drug suspect ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga awtoridad sa Pulangi, Albay. Kinilala ang suspect na si alias Doy, residente ng Quezon Province na itinuturing ding street-level individual. Bandang 11:30 ng gabi, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Pulangi Municipal Police Station bilang lead unit sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Edgar E. Azotea, Chief of Police, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Albay PPO, 1st Albay Provincial Mobile Force Company, 505th Maneuver Company ng RMFB-5 at ng PDEA Albay Team. Sa nasabing operasyon, naaresto ang suspect matapos magbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 0.5 na gramo at may halagang 3,400 pesos kapalit ang 2,500 na buy-bust money. Sa isinagawang body search, nadiskubre pa ang 8 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na tinatayang 4 na gramo at halagang aabot sa 27,200 pesos. Sa kabuuan, umabot na sa humigit kumulang 4.5 na gramo ang hinihinalang shabu na may kabuang halagang 30,600 pesos ang nakumpiska mula sa suspect. Ang suspect ay kasalukuyang dinala sa Pulangi Municipal Police Station kasamang ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang 2 individual sa ikinasang police response operation ng mga tauhan ng Police Station 6 noong Mayo 27 taong kasalukuyan, bandang 8:00 ng umaga sa bakanting lote sa likod ng H&L Hardware, Barangay Bula, General Santos City, dahil sa paglabag sa Section 13 at 14 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinilala ang mga sospek na sina alias Rad, 38 anyos, at residente ng Barangay Bula, at alias Par, 33 anyos, at residente ng Purokulas, Barangay Labangal, General Santos City. Ayon sa ulat, rumisponde ang mga operatiba matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang mga individual sa naturang lugar. Nang datnan ng pulisya ang pinangyarihan, naaktuhan umano ang mga sospek na gumagamit ng aluminum foil at improvised lighter na may usok na hinihit-hit, dahilan upang agad silang arestuhin. Na-recover mula sa mga sospek ang hinihinalang shabu at drug paraphernalia, kabilang ang 2 heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu. Patuloy na pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na iwasan ang anumang uri ng iligal na gawain, lalo na ang paggamit at pagbebenta ng pinagbabawal na droga. Hinihikayat ang lahat na maging mapagmatsyag sa kanilang kapaligiran at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang maiwasan ang pagkalat ng iligal na droga sa komunidad. Patuloy ang mahigpit na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga upang mapanatili ang ligtas at maayos na pamayanan alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman. Matagumpay na isinagawa ang inauguration ng Panbaluan Takay Luzon Sustainable Livelihood Programs o SPLA Mini Gasoline Station sa Barangay Bazar sa Lapadan, Abra. Nito lamang ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Dumalo sa aktibidad ang mga tauhan ng Abra Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, kasama ang 50 IB,
5ID Philippine Army sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Ferdinand A. Baluyot, sa Lapadan MPS sa pamumuno ni Police Captain Carlo Paulo M. Fernandez at 15th 04th Maneuver Company RMF-15 sa pangunguna ni Police Captain Denver S. Litdog. Isinagawang programa sa pakikipag-ugnayan ng DSWD Abra sa pangunguna ni Miss Claudine N. Campos Cosi, SWAT Abra Team Leader, katuwang LGU sa Lapadan, mga miyembro ng SLPA at iba pang stakeholders ng nasabing livelihood. Sa nasabing programa, tinalakay ni Ms. Campos Cosi ang layunin ng proyekto at dahilan ng pagpili sa Barangay Bazar bilang benepisyaryo. Binigyang diin naman ni Police Colonel Domalig ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng komunidad at pamahalaan para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa Abra. Pinangunahan din ni Police Colonel Domalig at Lieutenant Baluyot ang oath of support para sa mga programa ng pamahalaan at pagkondena sa CPP, NPA, NDF. Naging tampok sa aktibidad ang ribbon cutting at turnover ceremony ng mini gasoline station para sa mga miyembro at opisyal ng Panbanluan Takay, Luzon, SLPA. Patuloy namang ipinapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ang kanilang suporta sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at mas maayos na kabuhayan para sa mamamayan ng Abra tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Barangay Bazar sa Lapadan, Abra, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At bago po tayo magtapos, binabati po natin muli ang mga PNP personnel na nakatanggap ng parangal sa katatapos lamang na The Diamond Excellence Awards 2026 kagabi sa Grand Ballroom ng Seda Hotel New Valley sa Santa Rosa, Laguna. Para sa Woman of the Year in Public Service Awards, binabati po namin sina Police Brigadier General Portia B. Manalad, Director Health Service, Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PICAG, Police Brigadier General Sheila T. Portento, Chief WCPC, Police Lieutenant Colonel Brenda O. Garcia, Acting Chief ICDD PICAG, Police Captain Charity Vicente, Officer in Charge of the TV and Radio Production Section PICAG, Police Lieutenant Alma V. Erinco, former Assistant Chief, Radio and TV Section, ICDD, PICAG. At Police Lieutenant Christine Marticio, OIC, SMS, CRMC Supervisor, SNAA. Para naman sa Man of the Year awardees, congratulations po para sa public service. Police Colonel Alex M. Apolinio, Chief CRMC PICAG. Man of the Year, Animal Welfare Hero of the Year, NUP Loreto B. Concepcion, Animal Welfare Advocate. Para sa Media Excellence in Law Enforcement Award, Police News Network. Sa Outstanding Public Service Award, sumbong nyo aksyon agad. Public Safety Action Award, Police at Your Service. At syempre, abangan natin mamaya ang Police at Your Service. Telecast po mula 7 to 8 p.m. sharp sa UNTV News and Rescue at sa official Facebook page ng PNP. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami po ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Ricky Abuel de la Peña, Miss Universe Philippines Lokban 2024 and Miss Philippine Youth Grand Winner 2019. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online.
Ang pangunahing balita ng Police News Network, ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.